Kabanata 251 hanggang 255. Maingat na inilagay ang itim na rattan wood box sa kanyang storage ring, sinundan ni Tangwulan si Wu Changkong sa hotel sakay ng taxi na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos mong bumalik, sisimulan mong i-absorb ang mga spirit object na iyon para mapabuti ang iyong bloodline. Tanong ni Wu Changkong kay Tangwulan. Oo. Nasa sakit pa rin si Tangwulan. Maraming pera. Maraming pera. Ang pagsira sa selyo ay sobrang mahal. Ang tanging bagay na maaari niyang aliwin ang kanyang sarili ngayon ay ang pag-asa na ang tagumpay na ito ay makapagbibigay sa kanya ng sapat na pagpapabuti. Kung hindi, ito ay talagang walang halaga. Halos karamihan sa mga puntos ng kontribusyon at perang kinita mula sa pamemeki sa nakalipas na 3 taon ay ginamit upang tabyusan ang 4 na espiritual na bagay na ito. Kung hindi, ang kanyang mga kontribusyon lamang sa Tang Sect ay maaaring ipagpalit sa natatanging kaalaman ng Tang Sect sa mga multo at anino. Bilang karagdagan sa pagkontrol sa crane at paghuli sa dragon, ang mga kakaibang kakayahan ng Tang Sect ay ipinagpalit din ng panghuhuli ng kamay at ang magulong cloak hammer technique. Ang una ay ginagamit upang mapabuti ang kakayahang labanan ng santukan, at ang huli ay ginagamit upang tumulong sa pagforging. Sinasabing ang magulong paraan ng cloak hammer ay naimbento ng isang malaking pamilya noong unang panahon. Tila ang pamilya ni Tang San, ang founding ancestor ng Tang Sect. Ito ay tinatawag na Clear Sky School. Sa paglipas ng panahon, ang Clear Sky School ay nawala ng walang bakas, ngunit ang magulong paraan ng cloak hammer ay nanatili. Maaari itong gamitin sa labanan, at maaari ding gamitin para sa forging. Para kay Tangwulan, na ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan, hindi ito masangkop. Ngunit ang Tang Sect ay mayroon pa ring maraming kakaibang kasanayan na gusto niyang matutunan. Ang pinakagusto niyang i-redeem ngayon ay ang Ghost Trail, at may isa pang paraan ng santukan na tinatawag na Rugo Baduan Shu, na lahat ay kakaiba. Magandang malakas at kakaiba. Si Tangwulan ay may pambihirang pisikal na talento. Hindi lamang siya makapangyarihan, ngunit siya rin ay higit na may kakayahang umangkop kaysa sa mga ordinaryong tao. Mahiyain lang talaga siya ngayon, at kailangan pa niya ng mahabang panahon para makakuha ng sapat na contribution points. Siyempre, kung makapasok siya sa antas ng espiritual na pagpapanday, ang oras na ito ay lubos na maiikli. Hindi gustong masaktan ni Tangwulan, ngunit hindi niya mapigilan. Lahat ay nagkakahalaga ng pera. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng espiritual na pagpapanday, patuloy na masira ang selyo upang mapanatili ang isang maliit na buhay, at kung gusto mong maging isang makapangyarihang armor master sa hinaharap, hindi mo alam kung gaano karaming pera ang kailangan. Ano ang dapat kong gawin kung hindi ako maramo ngayon? Makakasiguro ka ba kung gaano katagal ito? Tanong ni Wu Changkong. Umiling si Tangwulan. Sumimangot si Wu Changkong at sinabing, ni hindi mo alam ang oras. Bakit mo piniling gamitin ang paraan ng pagbibid para makuha ang Millennium Green Tendon Vine? Napaawang ang bibig ni Tangwulan, at naisip niya sa kanyang sarili, Guru Wu, hindi mo ba mawiwisik ng asin ang sugat? Miserable na ako. Ako, gusto ko lang makatipid. Bulong ni Tangwulan. Tila hindi napagtanto ni Wu Changkong kung gaano kasigla ang kanyang mga salita sa kanya, at mahinahong sinabi, i-save mo. Kinagat ni Tangwulan ang kanyang mga ngipin sa kanyang puso, hindi. Malamig na sinabi ni Wu Changkong, mayroon ka na ngayong dalawang pagpipilian. Bumalik at agad na pagbutihin ang iyong bloodline. Kung ito ay magtagal, maaari itong makaapekto sa iyong mga pagsusulit sa Shrek Academy. Sa makatuwid, ang unang pagpipilian ay hindi upang mapabuti ang iyong bloodline. Assessment. Ang pangalawang opsyon ay direktang mapabuti ang bloodline, umaasang makumplito ang pagpapahusay ng bloodline sa maikling panahon, at pagkatapos ay sumali sa pagtatasa. Alin ang pipiliin mo ng malinaw, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Sumimangot si Tangwulan, at nasa dilema din siya sa oras na ito. Hindi niya talaga matukoy kung gaano katagal bago siya makalusot sa bloodline. Sa sandaling tumagal ito ng masyadong mahaba, maaaring ito ay talagang isang problema. Gayunpaman, kung pupunta ka lamang para sa pagtatasa, maaari mo ba itong ipasa? Shrek Academy yan. Teacher Wu, sa tingin mo ba makapasok ako sa Shrek Academy gamit ang kakayahan ko ngayon? Pansamantalang tanong ni Tangwulan. Sinulyapan siya ni Wu Changkong, mahirap. Mahirap. Ayos ba ito o hindi? Hindi mapigilan ni Tangwulan na magtanong, gaano kahirap ito? Mahirap. Tumingin si Wu Changkong sa bintana. Ang puso ni Tangwulan ay nanikip saglit, hindi ka na makapagsalita pa ng ilang salita. Tulungan akong mag-analyze at mag-analyze. Masyadong irresponsible. Ngunit gaano niya kalakas loob na sabihin ang mga salitang ito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, kung mahirap para sa akin na makapasa sa pagsusulit, kung gayon ay mas mahusay na lumaban. Guru Wu, dahil sa tingin mo ay mahirap para sa akin na makapasa sa pagsusulit, bakit hindi mo ito iminong kahit 3 araw na ang nakakaraan? Kakabili ko lang ng 1000-year Ivy League. Pagkatapos ng 3 araw, ang aking tsansa na magtagumpay sa aking bloodline ay higit na mapapabuti ang aking bloodline.
Mahina na sinabi ni Wu Changkong, lumaki ka na, hindi banggitin, ang pera ay sa iyo, kung paano magdesisyon, iyon din ang iyong negosyo. Napabuntong hininga si Tang Wulan sa kanyang puso, alam niyang magiging ganito ang sagot, ngunit hindi niya maiwasang magtanong, at pagkatapos itanong ang pangungusap na iyon, natalo na siya. Piliin kong pagbutihin muna ang bloodline. Huminga ng malalim si Tang Wulan, muling nagningning ang kanyang mga mata na may matibay na liwanag. Dahil mahirap pumasa ng walang promosyon, iisa lang ang laban. At least, may chance pa. Sa madaling salita, mas malaki ang pagkakataon. Okay. Tumango si Wu Changkong, at tumigil sa pagsasalita. Pagbalik sa hotel, itinuro ni Wu Zhangkong ang kanyang silid, nakapasok ka sa kwarto ko. Paprotektahan ko ang batas para sa iyo. Pagkasabi niyon ay binuksan niya ang pinto at pumasok. Sa pagtingin sa kanyang matangkad na figura, naramdaman ni Tang Wulan ang init sa kanyang puso. Talagang alam niya na hindi pinaalalahanan ni Teacher Wu ang kanyang sarili, ito lang ang paraan ng pagtuturo niya, at hindi niya talaga gustong pakialaman ang sarili niya. Huminga ng malalim, pumasok si Tang Wulan sa silid ni Wu Changkong. Itinuro ni Wu Changkong ang kama, at hinailan niya ang isang stool at umupo sa gilid ng kama. Inilabas ni Tang Wulan ang 4 na espiritual na bagay at inilagay sa mesa. Magsisimula na ba? Matapos ang mahigit 3 taon, malapit na itong masira ang pangalawang selyo. Pagkatapos ng matagumpay na tagumpay, ano ang maidudulot nito sa iyong sarili? Hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng lagnat sa kanyang puso. Ngunit ang pambihirang tagumpay ay dapat makumplito sa loob ng 4 na araw. Kung ganoon, dapat ay makapasok siya sa Shrek Academy sa pinakamabuting kalagayan niya. Ang oras ay naghihintay para sa sinuman, si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magantala pa, humiga at umupo ng naka-crosslegged. Bago kunin ang 4 na espiritual na bagay, kinailangan muna niyang makipag-usap kay Old Tang para makita kung paano higit na makatutulong sa kanya ang mga espiritual na bagay na ito. Ipinikit ang kanyang mga mata at nakatuon, tinawag ni Tang Wulan si Old Tang sa kanyang puso. Mula noong panahong lumampas sa limitasyon ang kanyang Kargada sa katawan at nailigtas ni Old Tang, hindi na muling nagpakita si Old Tang. Naisip ito ni Tang Wulan nang simulan niyang tawagan siya. Hindi magpapakita si Old Tang, di ba? May kung anong tensyon sa puso niya. Kung hindi pa nito na kumpleto ang isang pambihirang tagumpay ng selyo ng Golden Dragon King, magdududa pa siya kung talagang umiiral ito ngayon. Sa kabutihang palad, hindi siya pinahintulutan ni Old Tang na maghintay ng masyadong matagal. Ako ay nahuhulog sa kamalayan, at muling napunta sa kakaibang espiritual na mundo. Handa ka na ba? Narinig ang boses ni Old Tang. Matandang Tang. Nang marinig ang kanyang boses, agad na nagulat si Tang Wulan. Sa isang kislap ng gininto ang liwanag, lumitaw si Old Tang sa kanyang harapan, na mukhang walang pinagkaiba sa dati. Well, long time no see, little guy. Medyo naging emosyonal ang boses ni Old Tang, napakahusay mo. Bumubuti ang lakas ng iyong katawan. Sa kasalukuyan mong estado, hindi dapat maging problema ang paglusot sa pangalawang selyo. Malaki. Nahanap mo na ba ang lahat ng 4 na espiritual na bagay? Mapait na sinabi ni Tang Wulan, nakuha na natin ang lahat. Nakakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa tungkol sa kanyang pera ngayon. Sinabi ni Old Tang, pagkatapos ay maghanda upang magsimula. Ang pagsipsip ng 4 na espiritual na bagay na ito ay magiging iba sa dati. Ang 1,000 taong gulang na prutas ng kaliskis ng dragon ay direktang kinukuha, at ang 3 pa ay pinagsama-sama, ginawang juice, at pagkatapos ay gumamit ng isang silindro ng mainit na tubig. Ay dissolve ang mga ito, umupo ka sa mainit na tubig at magnilay-nilay upang makuha ang mga ito. Kailangang isagawa ang dalawa ng sabay-sabay. Sa madaling salita, pagkatapos mong may handa ang mainit na tubig, maaari mong inumin ang Millennium Dragon Scale Fruit. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Kahit medyo mahirap, hindi naman mahirap. Bueno, maghanda ka. Maaari kang magsimula kapag handa ka na. Tandaan, ayusin ang iyong pisikal na kondisyon sa pinakamahusay. Okay. Ang 4 na espiritual na bagay ay ang Millennium Dragon Scale Fruit, ang Millennium Earth Dragon Tendon, ang Millennium Green Tendon Vine at ang Millennium Sea Dragon Marrow. Upang maiwasang magduda si Wu Changkong, nagmuni-muni muna si Tang Wulan at inayos ang kanyang estado. Makalipas ang kalahating oras, bumangon na siya. Teacher Wu, magsisimula na ako. Sabi ni Tang Wulan kay Wu Changkong. Oo. Tumango si Wu Changkong. Nakaupo siya sa gilid ng kama, dinadama ang pagbabago sa katawan ni Tang Wulan. Talagang interesado siya sa pagpapabuti ng bloodline ni Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, kukunin ko ng direkta ang 1,000 taong gulang na bunga ng kaliskis ng dragon. Matutulungan ba ako ng guro na gawing slurry ang 3 pang espiritual na bagay? Kailangang tunawin ang mga ito ng mainit na tubig, at pagkatapos ay ibabad ko ito habang sinisipsip ang kapangyarihan ng dugo. Natigilan sandali si Wu Changkong, assimilate through sokeng. Sinabi ni Tang Wulan, may problema ba? Umiling si Wu Changkong, walang problema.
Gayunpaman, kung gagawin mo ito, masasayang ang isang tiyak na halaga ng mga nakapagpapagaling na epekto, at maaaring mahihirapan kang i-absorb ang lahat ng mga sustansya nito sa iyong katawan. Sinabi ni Tang Wulan, okay lang, pasensya na kung naabala kita. Tumango si Wu Changkong at tumayo, ngunit sinabi, sayang ang pera. Gumalaw ang mga kalamnan sa mukha ni Tang Wulan, at umungal siya sa kanyang puso, hindi ba niya banggitin ang pera? Bagamat hindi maganda ang mga pasilidad ng hotel, mayroon pa ring mga bathtub. Pumasok si Tang Wulan sa banyo, inayos ang bathtub sa pinakamainit na tubig, at inilagay ang kalahati ng mainit na tubig sa pool. Pagkatapos, kasama si Wu Changkong, dinala nila ang lahat ng 4 na espiritong bagay. Binuksan ni Wu Changkong ang mga kahon ng hiwalay at inilabas muna ang 1,000-year green tendon. Ang 1000 taon na berdeng litid ay isang uri ng berdeng halaman na halos ang haba lamang ng bisig. Mukha itong crystal clear na parang jade. May malabong halo at likidong dumadaloy sa loob, naglalabas ng mahinang halimuyak, amoy mo lang. Nakakapanibago ang amoy nito. Itinuro ni Wu Changkong ang kanyang kanang kamay, at agad itong kinokontrol ng malambot na espiritong kapangyarihan upang lumutang sa ibabaw ng tubig ng pool. Pinisil niya ang kawalan gamit ang kanang kamay. Biglang, ang 1,000-year green tendon vine ay tila nakaranas ng napakalaking pressure, na naging sanhi ng biglaang pagdeform, pagkawatak-watek, at naging asol na katas na tumutulo sa bathtub. Bigla, ang kalahati ng tubig ng pool ay natunaw sa 1,000 taong gulang na katas ng baging, at agad na naging kulay asol. Sa ilalim ng transpiration ng mainit na tubig, ang singaw ng tubig ay tila naging asol na kulay, na naglalabas ng masaganang aroma. May natitira pang layer ng balat mula sa durog na berdeng litid, kumislap ang mga mata ni Wu Changkong, at bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Zuan Chengang ay parang nagbabantay ng matalim na talam, biglang tumusok, hindi mabilang na pinong espadachi sa hangin, ang natitirang berdeng litid na balat. Basura. Ang mga mata ni Tang Wulan ay nagniningning, alam mo, si Wu Changkong ay hindi gumamit ng martial spirit, at ang tanging inaasahan niya ay ang kakayahang kontrolin si Zuan Tiangang. Ito ay makapangyarihan. Pagkatapos ng 1,000 taon na berdeng litid, mayroong 1,000 taong gulang na litid ng dragon. Ang 1,000-year Earth Dragon Tendon ay tila ang pinaka-hindi kapansin-pansin sa 4 na espiritu. Ito ay halos 2 metro ang haba at ipinakita sa isang kulay kayumanggi. Ang orihinal na haba ng 1,000 taong gulang na Dragon Tendon na ito ay hindi bababa sa 5 metro, at naging ganito ito pagkatapos ng pagproseso at pagliit. Sa normal na mga pangyayari, kailangan itong pakuluan sa mataas na temperatura ng hindi bababa sa 3 araw at 3 gabi, pagkatapos itong lamambot, at pagkatapos ay gamitin bilang gamot. Dahil gusto mo itong gawing para sa slurry, mayroon lamang mga espesyal na pamamaraan. Gaya ng sinabi ni Wu Changkong, humakbang siya sa kaliwa gamit ang kanyang kaliwang paa, bahagyang yumuko ang kanyang mga paa, pinananatili ang kalahating squatting motion, at iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Ang mga litid ng dragon na 1,000 taong gulang ay lumutang tulad ng nakaraang 1,000 taong gulang na berdeng litid, at ang kanyang mga kamay ay yamakap sa kawalan sa harap niya. Biglang may lumabas na kakaibang hangin sa pagitan ng kanyang mga braso. Kontrolin ang crane at mahuli ang dragon. Kinokontrol ng kaliwang kamay ang crane at kinukuha ng kanang kamay ang dragon. Sa isang sulyap, nakilala ni Tang Wulan ang mga natatanging kakayahan ng Tangsek na ginagawa ni Wu Changkong. Bahagyang ipinikit ni Wu Changkong ang kanyang mga mata, bahagyang gumalaw ang kanyang mga braso. Ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu sa loob niya ay lumakas at lumalakas, at ang mga litid ng dragon na 1,000 taong gulang ay agad na umikot. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot nito, at unti-unting gumagawa ng ingay. Ang pangitaas na katawan ni Wu Changkong ay nanatiling hindi gumagalaw, isang pares lamang ng mga braso ang bahagyang umindayog, ngunit ang espiritong kapangyarihan na inilabas mula sa kanyang katawan ay lumalakas, at ang daloy ng hangin ay hindi tumagas, upang kahit na nararamdaman ni Tang Wulan ang nakakatakot na kapangyarihan ng espiritu, hindi siya maaapektuhan nito. Impluwensya. Napakalakas talaga ng kontrol ni Teacher Wu sa soul power. Ang mga litid ng dragon ng Millennium Earth ay umikot ng mas mabilis, at unti-unti, ang orihinal nitong kayumangging katawan ay nagsimulang bahagyang kuminang. Sa mabilis na pag-ikot, pumikit ito sa hangin at gumawa ng whooping sound. Ang crane control ng dragon mismo ay may malakas na epekto sa pagpisil dito, at kasama ng friction force na nabuo ng hangin sa panahon ng high-speed rotation, ang mga litid ng dragon ng Millennium ay nagsimulang lumambot ng malinaw sa patuloy na proseso. Unti-unti, ang mahaba ay nagsimulang mabaluktot patungo sa gitna, unti-unting nagiging bola, at ito ay naging mas pula. Maaari bang kontrolin ng crane ang dragon tulad nito? Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Tang Wulan ang isang mahiwagang aspeto ng pagkontrol ng crane at paghuli ng dragon. Matapos ang isang buong quarter ng 1 oras, ang 1,000 taong gulang na mga litid ng dragon ay nagsimulang maging mga patak ng likido at tumulo pababa. Ang likido ay pula, nahuhulog sa pool sa ibaba, at biglang pumutok ang puting usok. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang temperatura ng tubig sa pool ay nagsimulang tumaas ng naaayon. Natunaw sa tubig ang pulang 1,000 taong gulang na katas ng litid ng dragon,
at nagsimulang lumalim ang kulay ng tubig sa pool. Kinailangan ng isa pang quarter ng isang oras para ang 1,000 taong gulang na ground dragon tendon na ito ay ganap na naging juice at ganap na natunaw sa tubig ng pool. Tapos naging dark green ang kulay ng pool water. Mukhang kakaiba. Nawala ang bango, at napalitan ng medyo kakaibang amoy, ng halimuyak ng mga halaman, ngunit may mahinang amoy. Parehong patuloy na nagbabago. Tumayo ng tuwid si Wu Changkong at kinuha ang utak ng Sea Dragon sa loob ng 1,000 taon. Mas madaling maging juice ang Sea Dragon Marrow na ito. Tulad ng 1,000 taong gulang na berdeng litid, sa ilalim ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Wu Zhangkong, hindi mo na kailangan pang gumamit ng sword energy para durugan ito. Ang singaw ng tubig sa itaas ng tubig ng pool ay may touch ng pink. Kahit anong tingin mo, medyo nakakatakot. Pumunta ka. Tumanggo si Wu Changkong kay Tang Wulan. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang tatlong espiritong nilalang na ito sa ganitong paraan, at gusto niyang makita kung ano ang magiging epekto nito. Huminga ng malalim si Tang Wulan at pinilit ang sarili na kalimutan na ang Geuma sa kanyang harapan ay puno ng mga federal na barya na kanyang kinita sa loob ng mahigit 3 taon. Pumulot siya ng 1,000 taong gulang na prutas ng kaliskis ng dragon at ipinadala ito sa kanyang bibig upang marahan na kagatin ang isang sirang bibig, sipsipin ng katas sa loob. Ang lasa ng Millennium Dragon Scale Fruit ay hindi kasing ganda ng crystal clear blue na anyo nito, napakaasim at mahirap lunukan sa bibig ang katas nito. Mahigit 3 milyon, mahigit 3 milyon. Si Tang Wulan ay patuloy na nagsasalita tungkol sa halaga nito sa kanyang puso, nanlaki ang kanyang mga mata, at sunod-sunod niyang nilunok ang katas nito. Sa huli, kahit na ang layer ng balat na iyon ay kinakain sa kanyang tiyan. Matapos makapasok sa kanyang tiyan ang 1,000 taong gulang na prutas ng kaliskis ng dragon, biglang lumundag ang sigla. Hindi nang ahas na magpabiye si Tang Wulan, 3 beses niyang hinubad ang kanyang damit, at dumiretso sa tubig ng pool. Sobrang init. Ito ang una niyang naramdaman pagkatapos makapasok sa tubig. Marahil dahil sa mga litid ng dragon noong nakaraang 1,000 taon, ang temperatura ng tubig sa pool ay napakataas na halos siya ay napabulalas. Sa wakas ay nakapasok na ako, ngunit napaso ako sa 2 panginginig, ang iba ay gustong umiyak ng walang luha, gustong lumabas, ngunit nag-aatubili. Hawakan si Yuan at bumalik sa isa, ayusin ang iyong paghinga. Sigaw ni Wu Changkong sa malalim na boses. Iniangat ni Tang Wulan ang kanyang espiritu, at mabilis na huminga ng malalim, pinaandar ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan. Ang epekto ng Millennium Dragon Scale Fruit ay nagsimulang gumana, at ang isang pagsabog ng init ay nagsimulang magningning mula sa ibabang bahagi ng tiyan, habang ang misteryosong makalangit na kapangyarihan ay umiikot sa buong katawan. Noong una ay inakala ni Tang Wulan na ang init sa kanyang katawan ay gagawin siyang umangkop sa temperatura sa labas ng kanyang katawan, ngunit ang hindi produktibo ay sa halip na makaramdam ng adaptasyon, ang kanyang balat ay naging mas sensitibo, at siya ay nanginginig kapag siya ay mainit. Ang buong katawan ay nakalubog sa tubig ng pool, tanging ang ulo lamang ang nakalantad. Sa sandaling ito, ang boses ni Tang Wulan ay tumunog sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa karaniwan, sa pagkakataong ito, halatang seryoso ang boses ni Old Tang. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin at biglang umupo sa tubig ng pool. Biglang kumalat ang mainit na sensasyon sa buong katawan niya lalo na sa ilang masiselang bahagi. Halatang halata ang pakiramdam, at hindi niya napigil ang muntik ng tumalon. Magpigil, magpigil. Nakapikit ng mahigpit, si Tang Wulan ay nag-aatubili na dumausdad sa bathtub, na napapaligiran ng nagninangas na sensasyon, na parang nagluluto sa kumukulong tubig, ang pakiramdam na iyon ay hindi na mailarawan sa simpleng sakit. Mula sa pananaw ni Wu Changkong, ang katawan ni Tang Wulan ay naging pulang-pula halos kaagad, tulad ng isang lutong hipon. Pumikit ng mariin ang kanyang mga mata, at bahagyang nanginginig ang kanyang buong katawan. Sumimangot si Wu Changkong. Hindi ba talaga problema ito? Siya rin ang unang pagkakataon na narinig niya ang formula ng 4 na espiritual na bagay na ito nang magkasama. Hindi sinabi ni Tang Wulan kung saan nanggaling ang formula na ito. Pagtaas ng kanang kamay, naghanda na siya. Sa mga katangian ng yelo ng kanyang martial soul, hindi magiging madali para kay Tang Wulan na lumamig. Sa sandaling ito, biglang namula ang mga mata ni Wu Changkong, dahil bigla siyang nakakita ng mahinang gintong liwanag sa noo ni Tang Wulan. Hindi man halata, madali pa rin niya itong nakikita ng kanyang mga mata. Ito ay isang nagbabantang ginintuang rune, na mukhang 3 erected golden patterns. Dahil hindi malinaw, mahirap ding makilala si Wu Zhangkong. Sa sandaling lumitaw ang rune na ito, ang maputlang gintong mga linya ay nagsimulang umabot mula sa noo ni Tang Wulan hanggang sa katawan. Ito ay isang fine reticular gold pattern, na kumalat sa buong katawan halos sa oras ng ilang paghinga. Ginawa nito ang kanyang katawan na parang kumikinang. Sa sandaling lumitaw ang mga ginintuang linyang ito, ang hininga ni Tang Wulan ay naging mas matatag din, na parabang naka-adapt na siya sa nakakapasong sakit. Ang mga gintong pattern ay kumikislap at lumilitaw, na naglalabas ng kakaibang aura ng enerhiya. Hindi yun kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit isang espesyal na uri ng enerhiya. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Wu Changkong, nakaramdam ng tahimik. Sa sobrang lakas ng chi at dugo, mabilis siyang gumawa ng paghatol.
Talagang hindi ka panipaniwala na ang enerhiya at dugo ng isang tao ay maaaring maging napakalakas upang ipakita ang isang estado ng pagbabago-bago ng enerhiya. Lumitaw ang mga gintong kaliskis sa kanang braso ni Tang Wulan, ang mga kuko ng ginintoang dragon ay hindi lumitaw, ngunit ang hugis diamante na ginintoang kaliskis ay halatang mas maliwanag kaysa karaniwan kapag ginamit niya ang mga ito, at ang mga ito ay mas angular. Ang gitna ng brilyante ay bahagyang nakataas at puno ng texture. Ang ginintoang halo sa loob ay lubhang nakasisilaw. Bahagyang nanginig ang katawan ni Tang Wulan, at nagsimulang lumitaw ang mga paltos sa tubig ng pool, at gamulong ang katas sa loob, na parang niluluto ang kanyang katawan. Ang mga gintong linya ay naging mas malinaw, at si Tang Wulan ay unti-unting gumawa ng kakaibang tunog. Sa kanyang bibig at ilong, may mahinang gininto ang agos ng hangin. Sa paghinga, hindi inaasahang bumalik ang napakalakas na dugo. Gumaganda. Sure enough, ito ay para mapahusay ang bloodline. Bahagyang tumango si Wu Changkong. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay talagang isang magandang pagpapabuti para kay Tang Wulan, at ang kanyang katawan ay dapat na makayanan ito. Makalipas ang 3 araw. Zhangkong, bakit ka nakatira sa ganoong lugar? Bakit hindi malapit sa kolehiyo? Bahagyang kumunat ang noo ni Shen Yi, nakatingin sa ordinaryong silid na ito. Walang pakialam na sinabi ni Wu Changkong, okay lang na makapagpahinga. Gaano kalaki ang pagkakaiba ng aking mabubuhay? Higit pa, ang kolehiyo ay masyadong abala, hindi ko ito gusto. Bago umalis patungong Shrek City, nakipag-ugnayan na si Wu Changkong kay Shen Yi. Ang bawat session ng Sky Sea Alliance ay may higit sa 100 mga lugar na maaaring mag-apply para sa Shrek Academy. Sa taong ito, sinubukan ni Din Yuzin ang kanyang makakaya para sa wakas ay manalo sa 4 sa kanila, at maraming kompromiso sa kanila. Siyempre, ang 4 na karakter na kota na ito ay para sa Shrek Outer Academy. Kung tungkol sa kakaunting kota sa Inner Court, malinaw na imposibleng makuha ang status ng Donghai Academy sa Sky Sea Alliance. Laking gulat din ni Shen Yi nang makatanggap siya ng Soul Guide Communication mula kay Wu Changkong. Nang sabihin ni Wu Changkong na dadalhin niya ang ilan sa kanyang mga disipulo para mag-apply para sa kolehiyo, labis na ikinatuwa ni Shen Yi. Hindi lang dahil sa pagdating ni Wu Zhangkong, kundi dahil din sa mga batang tinuruan niya. 3 taon na ang nakalilipas, ang larong iyon ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya. Ang pananaw ng kapitan sa pangkalahatang sitwasyon at ang pagkilos ng pagprotekta sa kanyang mga kasamahan sa koponan sa kritikal na sandali ay nagbigay sa kanya ng napakagandang impresyon kay Tang Wulan. Pero ito ang pangalawa, ang babaeng pinakamahalaga niya. Sa oras na iyon, kung hindi malubhang nasugatan si Tang Wulan, pipiliin ni Guyu na gamitin ang batas ng liwanag ng buhay upang tulungan siyang gumaling, at direktang imumungkahi ni Shen Yi na ilayo si Guyu. Ang kontrol ng elemento na ipinakita ni Guyu ay talagang nakakagulat. Pagkalipas ng 3 taon, sa wakas ay dinala ni Wu Changkong ang mga batang ito sa Shrek Academy. Sa ilalim ng kanyang patnubay, hanggang saan ang paglaki ng mga batang ito. Inaasahan din ito ni Shen Yi. Bukas ang oras ng pagsusulit, kumusta ang paghahanda ng iyong mga estudyante? Iniba ni Shen Yi ang usapan at umupo sa isang upuan. Bahagyang kumunat ang noo ni Wu Changkong at sinabing, inimbitahan kitang pumunta. Ito ang gusto kong problemahin ka. Okay naman ang ibang mga estudyante. Ang isa sa mga estudyante ko ay pumasok sa malalim na pagmumuni-muni, at hindi ko alam kung kailan ako majay gising. Kaya, maaari ba nating ipagpaliban ng ilan para kumuha ng pagsusulit? Natigilan si Shen Yi, kumunat ang kanyang mga kilay, natatakot ako na hindi ito gagana. Alam mo ang mga patakaran ng akademya. Ang mga patakaran at regulasyon ng akademya ay palaging mahigpit. At saka, napakaraming tao ang pumupunta para mag-apply para sa pagsusulit. Napakaraming mga link, imposibleng baguhin ang oras ng pagsusulit para sa isang mag-aaral na nag-a-apply para sa pagsusulit. Ang bagay na ito ay mas mahirap na maghintay para sa pagsusulit sa kolehiyo. Ang bagay na ito ay mas mahirap na maghintay para sa kanyang mga guro. Sinong mag-aaral? Sinabi ni Wu Changkong, Kapitan, Tang Wulan. Gumalaw ang puso ni Shen Yi, at ginamit ng batang lalaki na walang pakundangan na tumayo sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan sa laro, na nakaharap sa mga kasanayan sa pagsasanib ng martial arts, ang kanyang katawan upang bantayan ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang malalim na pagmumuni-muni ay isang bihira at magandang pagkakataon para sa isang Soul Master. Hindi ito may istorbo. Kapag nabalisa, ito ay malamang na magkaroon ng hindi nais na mga epekto. Zhangkong, alam mo, mahirap gawin. Imposible talaga. Hindi mo ba alam ang tigas ng mga guro? Walang magawang sabi ni Shen Yi. Tumango si Wu Changkong, well, hayaan mo munang lumahok sa assessment ang iba ko pang estudyante. Sa silid, bukod sa kanilang dalawa, naroon din sina Guyu, Xu Xiaoyan, at Xe. Nang pumasok si Tang Wulan sa malalim na pagmumuni-muni, narinig pa rin nila ang sinabi ni Wu Changkong. Sa oras na ito, nang mabalitaan niyang hindi makakasali si Tang Wulan sa pagtatasa ng Shrek Academy, agad na sinabi ni Xe na may pag-aalala, Teacher Wu, hindi. Matagal nang inaasam ni Wulan ang pagkuha ng pagsusulit na ito. Ito lang ang pagkakataon natin. Kung mapalampas niya ito, pagsisisihan ko ito habang buhay.
Sumimangot si Wu Changkong. Nasa banyo talaga si Tang Wulan, ngunit pagkatapos ng 3 araw, hindi pa tapos ang kanyang bloodline improvement. Ang prosesong ito ay hindi maaaring magambala, maaari lamang itong hintayin. Ngunit ang oras ay walang naghihintay sa sinuman. Sinabi ni Xu Xiaoyan, oo. Guru Wu, paanong hindi makakasali ang kapitan sa kompetisyon? Para sa sinumang Soul Master, gaano kahalaga para sa kanila na magkaroon ng pagkakataong makapasok sa Shrek Academy? Kung palalampasan ni Tang Wulan ang pagkakataong ito, tiyak na pagsisisihan niya ito sa buong buhay niya. Nalungkot ang mukha ni Wu Changkong, at napabuntong hininga si Shen Yi, huwag mo nang isipin iyon, walang paraan. Maliban kung kaya niyang tapusin ang pagninilay bago ang pagsusulit. Kung hindi, walang paraan. Paumanhin, hindi rin kita matutulungan. Si Gu Yu, na hindi umimik, ay biglang lumabas, at lumapit kina Wu Changkong at Shen Yi, hello, Mr. Shen. Gusto kong magtanong, maaari bang kumuha ng pagsusulit ang Shrek Academy? Ibinigay ko ang aking mga kwalifikasyon para sa pagsusulit, dahil si Wu Lin ay kumukuha ng pagsusulit. Siya ay mas malakas kaysa sa akin. Hanggat kaya kung makapasa sa pagsusulit, tiyak na magagawa niya. Natigilan si Shen Yi, sinabi ng babaeng pinakamahalaga sa kanya, at hindi niya napigil ang umiyak at tumawa, babae, masyado kang nag-iisip. Saan ka galing Shrek Academy? Ni hindi ordinaryong akademya. Mag-exam ka na lang Shrek. Napaka-talented mo, at malaki ang tsansa mong ma-admit sa academy, o maging sa looban. Umiling si Gu Yu, kung hindi makakapag-exam si Wulan, hindi ako kukuha. Wala siya sa Shrek Academy, at hindi rin ako pupunta doon. Siya ay nagsasalita ng napakakalma, ngunit ang kanyang mga mata ay napakatigas. Natuklasan ni Shen Yi na mayroon siyang malakas na pagtitiyaga sa murang edad. Marami na siyang nakitang ganito sa Shrek Academy. Hanggat gumawa sila ng desisyon, hindi sila magbabago. Sa katunayan, si Wu Changkong ay talagang ganoong tao. Anong uri ng guro ang maaaring magturo kung anong uri ng mga mag-aaral? Zhangkong, magagaling ang mga estudyante mo, huwag mo silang ipagpaliban dahil sa isang tao. Sabi ni Shen Yi sa malalim na boses. Natahimik si Wu Changkong. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Gu Yu, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, bumalik ka lang at magpahinga, at ang guro na ang bahala dito. Nagulat si Gu Yu at tumingin kay Wu Changkong. Ang mga salita ni Wu Changkong ay hindi mapag-aalinlanganan, ngunit mayroon ding katatagan tulad ng dati. Salamat, guro. Si Gu Yu ang unang lumabas, may gustong sabihin si Xi, ngunit itinaas ni Wu Changkong ang kanyang kamay para pigilan ito. Nang lumabas siya ng silid, ang mga mata ni Xi ay napuno ng kawalan ng katiyakan. Bumulong si Xu Xiaoyan, ano ang gusto mo lang sabihin? Pagkaraang sandaling tumahimik si Xi, tinanong niya si Xu Xiaoyan, Xiaoyan, sabi mo, mahalaga ba sa atin ang Shrek Academy, o mga kaibigan? Ngumiti si Xu Xiaoyan, hindi mo na kailangang itanong sa akin ang tanong na ito. Siyempre, mahalaga sa akin ang kapitan. Sa simula, maliit lang ang pagkakataong matanggap ako sa Shrek Academy. Ngumiti si Xi, at inakbayan si Xu Xiaoyan, magandang kapatid, ang nakikita ng isang bayani ay pareho. Kung hindi makakasali si Wulan, hindi ako kukuha ng pagsusulit. Pagkasabi nito ay parang binitawan na niya ang puso niya. Tulad ng isang malaking pasanin, ang buong tao ay naging maluwag. Pagtingin sa direksyon ng pinto, medyo nagbago ang hininga ni Wu Changkong, tara na. Naguguluhan na sinabi ni Shen Yi, saan pupunta? Sinabi ni Wu Changkong, bumalik sa kolehiyo. Nagulat ang katawan ni Shen Yi, babalik ka ba sa kolehiyo? Ikaw. Mahinang sinabi ni Wu Changkong, hindi ko ba naiintindihan ang nalalaman ng mga bata? Kung ang dignidad ay may papalit sa kinabukasan ng iilang anak, ito ay magiging mas mahalaga. Babalik ako sa kolehiyo kasama mo, at hihingi ako ng tawad. Shrek City, Shrek Academy. Bilang ang pinakamalaking lungsod sa mainland at ang unang kolehiyo sa mainland, narito ang isang lugar na hinahangad ng hindi mabilang na mga tao. Ang Shrek Academy ay napakalawak, at ito ay isang lungsod mismo. Sa katunayan, noong sinaunang panahon, ang kasalukuyang Shrek Academy ay Shrek City. Nang maglaon, dahil sa paglikha ng organisasyon ng Spirit Spreading Pagoda, iminungkahi ni Wu Yuhao, ang unang henerasyong master ng Spirit Pagoda, Spirit Ice Daoluo, na palawakin ang Shrek City. Ang laki ng pinakamalaking lungsod sa mainland ngayon. Ang orihinal na Shrek City ay ganap na isinama sa Shrek Academy at naging isang city-scale academy. Tuwing 3 taon, magre-recruit ang Shrek Academy ng mga bagong estudyante. Para sa mga Spirit Masters, ito ang pinakamahalagang kaganapan sa buong kontinente. Ang makapunta sa Shrek Academy para kumuha ng pagsusulit ay ipinagmamalaki na ng maraming Young Soul Masters. Mayroong kahit na tulad ng isang kasabihan sa mainland Soul Master mundo. Ang sinumang Soul Master na maaaring mag-apply para sa Shrek Academy ay maaari ding ma-exempt sa mga entrance exam para sa mas matataas na kolehiyo pagkatapos ng pagkabigo. Sa katunayan, ang pahayag na ito ay totoo. Ang mga napiling lumahok sa pagtatasa ng Shrek Academy ay pawang mga elite.
At kahit sa mga elite na ito, iilan lang sa kanila ang makakapasa sa assessment para sumali sa Shrek Academy, at sila lang ang Outer Academy. Nagpapatala ang Shrek Academy ng 200 estudyante mula sa Foreign Academy kada 3 taon. Sa 200 lugar, 50 ang nakalaan para sa mga hindi mag-apply para sa panloob na patio. Mayroon lamang 50 mga lugar upang mag-apply para sa panloob na patio bawat taon. Siyempre, ito ang pinakamahusay na pumasok. Maaari kang sumali sa panlabas na patio kung hindi ka makapasa sa pagsusulit. Sa hinaharap, magiging karapat-dapat ka pa rin kumuha ng pagsusulit sa loob ng courtyard. Ito ang dahilan kung bakit labis na pinahalagahan ni Long Wantian, Dean ng Tian High College, ang 5 lugar na ito. Halos sinisiguro nito ang pagkakaroon ng 5 nangungunang talento. Siyempre, kung hindi sila makatayo sa panlabas na patio, maaari rin silang maalis. Ito ay hindi pangkaraniwan sa kasaysayan ng Shrek Academy. Matapos makapagtapos mula sa Shrek Academy, sila na ang mga nangungunang talento sa mainland, at anumang organisasyon o pamilya ay handang anyayahan sila ng may napakagandang pagtrato. Tulad ng para sa panloob na patio ng Shrek Academy, ito ay isang espesyal na mundo. Ang mga mag-aaral na nagtapos mula sa panloob na patio ay bihirang umalis sa Shrek Academy. Karamihan sa kanila ay pipiliing manatili sa panloob na patio. Mayroong isang kasabihan sa bilog ng edukasyon na ang mga disipulo sa panloob na patio ng Shrek Academy ay dapat na maging mga Master Armor ng labanan. Alam mo, ang bawat Battle Armor Master ay isang strategic na pag-iral sa Federation. Mangyari pa, kakaunti ang mga disipulo sa panloob na patio na pinipiling umalis sa panloob na patio para sa isa o iba pang mga kadahilanan. Natural silang mga super talent na ni-recruit ng lahat ng partido. Bukas na ang oras ng pagsusulit. Puno na ng tao ang lahat ng hotel malapit sa Shrek Academy. May mga batang Soul Master na kumukuha ng pagsusulit, pati na rin ang kanilang mga guro at magulang. Ang mga taong ito ay bumuo ng isang malaking grupo. At sa paligid ng mga pagsusulit sa Shrek Academy, marami ding mga negosyo ang kumukuha ng pagkakataon na kumita, at ang ilan ay nagbebenta ng mga nakaraang tanong sa pagsusulit at mga panuntunan sa pagsusulit. Ang ilan ay nagbebenta ng mga espiritual na bagay, at ang ilan ay sinasamantala ang pagkakataon na magbenta ng mga gabay sa kaluluwa. Ang mga taong ito ay nakabuo din ng isang malaking hanay ng mga interes. Mayroong 3 mga kinakailangan para sa Shrek Academy upang mag-apply para sa pagsusulit. Una, kung pipiliin sila ng mga pangunahing lungsod; pangalawa, hindi sila maaaring higit sa 15 taong gulang; at pangatlo, ang kapangyarihan ng kanilang kaluluwa ay hindi dapat mas mababa sa ika-25 na antas. Ito ang pangunahing kinakailangan, at ang mas mahalagang kinakailangan ay binuo ng Shrek Academy noong ito ay itinatag 20,000 taon na ang nakalilipas. Dito, halimaw lang ang tinatanggap, hindi ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang Shrek Academy ay tinawag ding Monster Academy noong sinaunang panahon. Dahan-daang naglakad si Wu Changkong patungo sa gate sa kanluran ng Shrek Academy, mabagsik pa rin ang ekspresyon nito, ngunit tila may iba pa sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang napakalaking tarangkahan ng Shrek Academy na orihinal na nakasabit sa pader ng lungsod, ang 5 salitang Shrek Academy, hindi niya napigil ang huminto, nakanganga ang kanyang mga labi, medyo hindi stable ang kanyang kalooban. Lumapit sa kanya si Shen Yi, "Tara na, pumasok na tayo. Noon pa man ay iniisip ka na ng guro, ngunit napakatigas ng ulo mo. Handa kang bumalik sa akin, sa katunayan, napakasaya ko." Ibinaba ni Wu Changkong ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Sa halip, humakbang siya patungo sa gate ng Shrek Academy. Ang kanyang bilis ay mas mataas kaysa sa dati, na parabang natatakot siyang lumiit mula sa larangan ng digmaan. Ang Shrek Academy ay mayroon ding pangalan na tinatawag na Shrek Inner City. 2 binata na nakasuot ng dark green na uniforme ang nagbabantay sa harap ng gate ng lungsod. Senior Sister. Nang makita si Shen Yi, sabay-sabay silang bumati ng may paggalang. Sinabi ni Shen Yi, "Ito ang kaibigan ko, ito ang access order na inaplayan ko." Habang nagsasalita, kumuha siya ng isang hexagonal na metal plate at iniabot ito. Lumapit ang isa sa mga kabataan at sinipat ang metal plate gamit ang isang instrumento, pagkatapos ay tumango kay Shen Yi at tumabi. Noon lamang pumasok sina Shen Yi at Wu Changkong sa panloob na lungsod ng Shrek. Orihinal, ang access order na ito ay inihanda para sa iyong babaeng disipulo. Sa hindi inaasahan, ginamit ito sa iyo. Bago hanapin si Wu Changkong ngayon, hindi inakala ni Shen Yi na papayag si Wu Changkong na bumalik sa kanya. Hindi kumibo si Wu Changkong, ngayon ay parang pumasok na siya sa sarili niyang mundo. Ang paglalakad sa loob ng lungsod ay parang pagpunta sa ibang lugar. Iba sa pagmamadali sa labas, ang loob ng lungsod ay napakatahimik. Ang malalawak na kalye ay sementado ng mga anti-gang ladrillo, at maraming mga tindahan sa magkabilang gilid ng mga kalye, lahat ay nasa istilong arkitektura noong sinaunang panahon. Marami sa mga gusali ay gawa pa nga sa kahoy. Ang pagdating dito ay parang 10,000 taon. Kung ikukumpara sa lugar na ito, ang Tiandao City ay may mga katulad na estilo ng arkitektura, ngunit ito ay hindi gaanong concentrated kaysa sa mga gusali dito. Sa Tiandao City, ang iba't ibang mga halaman ay nakakabit sa mga gusali na ibang estilo.
Napakakaunting tao sa kalye, ngunit bukas ang lahat ng mga tindahan, at bumilis ang takbo ni Wu Changkong, at lumakad siya ng malalim sa kalye. Sinundan siya ni Shen Yi, tulala ang mga mata, tila bumalik sa nakaraan, sinundan siya nito na parang tagasunod, gumagala sa Shrek City. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay lumipas, at ang lahat ay naiiba. Noon, ang binata na puno ng sikat ng araw at laging may ngiti sa labi. Ngayon ito ay naging asul na espada ni Tian Bingxian na may puting damit. Hindi niya alam na hindi na nakita ni Duju ang ngiti nito. Simula nung umalis siya, nagyelo ang ngiti niya. Sa loob ng maraming taon, siya ay naninirahan sa liblib na lugar ng Donghai City at hindi na bumalik. Minsan, pakiramdam niya ay nawala na ang kaluluwa nito, at ang dahilan kung bakit nabubuhay pa siya ay dahil ipinangako niya sa kanya na lilito ang kanyang pangalan sa pagbibigay ng pangalan sa battle armor na buo sa kanya. Kahit nakalabas na siya ng kolehiyo, magaling pa rin siya, ilang taon na ba siya ngayong taon? 32 taong gulang. Ngunit ito na ang 7-ring Soul Saint. Panahon na upang subukang atakihin ang antas ng tatlong karakter na armor ng labanan. At naniniwala siya na kahit gaano kahirap, tiyak na magtatagumpay siya, dahil sa bagong taon, patuloy na paniniwala. Nang makita niyang handa itong kunin ng mga estudyante, at napakaasikaso, talagang natuwa siya para sa kanya. Sa wakas, sa kanyang buhay, may isa pang bagay na maaaring makaligtaan. Sa wakas, sa kanyang puso, may iba pang mga bagay na maaaring bigyang pansin bukod sa kanya. Sa pagkakataong ito, mas gusto niyang bumalik sa kolehiyo para sa kanyang mga estudyante, at hindi alam ni Shen Yi kung gaano siya kasaya. Nasaan ang guro? Matapos tumawid ng ilang kalye, pakiramdam ang lahat ng pamilyar sa kanya, biglang huminto si Wu Changkong at tinanong si Shen Yi. Direktang tumama ang katawan ni Shen Yi sa kanyang malapad na likod, napasigaw sa mahinang bulalas, napahawak sa kanyang ilong, hindi niya maiwasang mapaungol, bakit ka biglang huminto? Medyo nanlambot ang mga mata ni Wu Changkong. Tila nakita niya ang maliit na batang babae na kasama niya noon. Sa pagkakataong iyon, parang ganoon din ang sinabi niya. Mahigit 10 taon ang lumipas sa isang iglap, at hindi siya ang orihinal na Wu Changkong, at hindi siya ang batang babae na may matamis na ngiti. Lahat sila ay lumaki, ngunit, ang presyo ng paglago, marahil sila ay nagbayad ng labis. Nasaan ang guro? Tanong muli ni Wu Changkong, at hindi niya namamali na hinawakan ang ulo ni Shen Yi. Natigilan si Shen Yi. Biglang bumuhos ang mga luha mula sa kanyang malalaking dark green na mata na hindi mapigilan. Nabulunan siya at sumigaw, "Kuya!" Pagkatapos ay hinagis niya ang sarili sa kanyang mga bisig at napaluha. Ang biglaang pag-iyak ay nakakuha ng atensyon ng mga taong dumaraan, at maraming tao ang hindi napigil ang imulat ang kanilang nagulat na mga mata. Napakadaling kilalanin ang puting buhok ni Shen Yi, hindi pa banggitin na sikat na siya sa akademya. Hindi ba yan ang maputing bruhang si Senior Sister Shen Yi? Ano ang nangyayari sa kanya? Hindi siya tumatawa sa mga ordinaryong oras, at ang mga maliliit na lalaki sa akademya ay natatakot na siya ay masyadong natatakot. Sino siya? Sino ang lalaking iyon? Napakagwapo. Hoy, parang pamilyar. Sino siya? Isang walang katapusang daloy ng mga boses ang pumukaw sa tenga ni Wu Changkong, at tinapik niya ang likod ni Shen Yi, "Go!" Itinaas ni Shen Yi ang kanyang ulo at tiningnan siya ng malabo na may luha, "Magiging kapatid mo pa rin ako, okay?" May mapait na ngiti sa mukha ni Wu Changkong, "Hindi ko binibilang." Tara na. Gaya ng sinabi niya, kinuha niya ito at naglakad patungo sa kailaliman ng panloob na lungsod ng Shrek. Guro sa panloob na patio. Pinunasan ni Shen Yi ang mga luha at mahinang sinabi. Ang panloob na korte. Nang marinig ang dalawang salitang ito, nanginag ang katawan ni Wu Changkong. Ang dalawang salitang ito ay dating napakahalaga sa kanya. Para sa dalawang salitang ito, gumawa siya ng hindi mabilang na pagsisikap, ngunit dahil din sa dalawang salitang ito, siya. Huminga ng malalim, biglang binitawan ni Wu Changkong ang kamay ni Shen Yi at tumakbo ng dahan-dahan. Tumakbo siya na parang hangin sa mga lansangan ng panloob na lungsod ng Shrek. Ang lamig ay bumubulusok, at patuloy niyang ginagawa ang kanyang lakas, pabilis ng pabilis, na nagmamadali patungo sa silangan ng panloob na lungsod ng Shrek. Nagmamadaling sumunod si Shen Yi, bumibilis din, hinahabol ang figure ni Wu Changkong. Sa wakas, bumungad sa kanyang harapan ang isang gusaling napapalibutan ng berde. Napakataas ng berdeng pader kaya hindi mo makita ang loob mula sa labas. Sa paligid sa harap, sa malaking archway, mayroon lamang dalawang karakter, ang panloob na patio. Walang bantay sa pasukan ng panloob na looban. Gayunpaman, si Wu Changkong ay nakababa sa dalawang malalaking karakter, at kahit na ang bilis ay napakabilis, tumigil pa rin siya sa isang iglap, na parabang ang dalawang karakter na iyon ay nagtataglay ng walang katapusang kapangyarihang mahiwagang, na nagpa-freeze sa kanya doon. Oo, ito ang maalamat na Shrek Academy na panloob na patio, na may reputasyon sa buong kontinente, hindi mabilang na mga masters ng kaluluwa, at ang buong federation ay natatakot dito. Ang mga talagang pumupunta lang dito ay makakaalam na ito ay isang lugar na parang parke. Halos sakop ng green ang buong lugar. Hindi kailanman kailangan ng sinumang magbabantay sa lugar na ito, ang panloob na patio, ang mga simpleng salita na ito ay sapat na. Kuya.
Sinundan siya ni Shen Yi at huminto sa tabi niya. I'm not qualified to be your senior. Huwag kang sumigaw ng ganyan. Parinig sa teacher mo. Paparusahan ka. Sabi ni Wu Changkong, nakaharap sa panloob na patio, nakayuko ang kanyang tuhod at lumuhad siya ng ganoon. Ang puting nakadamit na asul na espada na napakayabang at marangal sa mga ordinaryong araw, sa sandaling ito, na parang tinutulak ang isang gintong bundok at nahulog sa isang haligi ng jade, ay lumuhad sa harap ng dalawang karakter ng panloob na patio. Biglang nanginig ang puso ni Shen Yi, ngunit hindi siya humimok. Huminga ng malalim, sinabi ni Ziyang Wu Changkong sa malalim na boses, "Kapatid, hinihintay mo ako dito, aanyayahan ko ang guro." Pagkatapos magsalita, sumugod siya na parang hangin. Nakaluhod sa lupa, ang orihinal na komplikadong mga mata ni Wu Changkong ay huminahon. Umihip ang simoy ng hangin, na naghatid ng mahinang halimuyak ng mga halaman, na isang lasa na sa Shrek lang mararamdaman. Ang halimuyak ng mga halaman ay medyo basa-basa, at dito, ang mga tao ay palaging komportable at kalmado. Bumalik ako, 13 taon, at ngayon, pagkatapos ng 13 taon, sa wakas ay bumalik ako. Nakaluhod dito, naramdaman ni Wu Zhangkong ang nararapat. 13 taon na ang nakalilipas, ako ay napakapwersa at mapagmataas. At makalipas ang 13 taon, kahit naisip mo na ang lahat, maibabalik mo pa ba ang lahat ng nangyari? Binger, pasensya na, guro, pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Binger, hinihintay mo ako, hahayaan kong lumitaw ang iyong pangalan sa aking sandata sa labanan, hayaan kang makasama ako magpakailanman. Hanggat ito ang iyong kagustuhan, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ang oras ay tila mabagal na lumipas, at tila mabilis itong lumipas, nang si Jing Wu Changkong ay tuluyan ng nahulog sa kanyang sariling alaala. Bumalik na si Shen Yi. Medyo namutla ang kanyang mukha, at nang makarating siya kay Wu Changkong, bumagal ang kanyang mga hakbang nang walang malay. Sa wakas, nag-ipon siya ng lakas ng loob at bumalik sa kanya. Teacher, ayaw kanyang makita. Bahagyang nanginginig ang boses ni Shen Yi. Oo, salamat. Sagot ni Wu Changkong sa mahinang boses, tila napakakalma ng kanyang buong katawan. Nakaluhod pa rin doon, hindi gumagalaw. Isang bakas ng pakikibaka ang sumilay sa mga mata ni Shen Yi, ngunit sa wakas ay sinabi niya, sabi ng guro, hayaan siyang lumuhad doon. Biglang nanginig ang katawan ni Wu Changkong, at biglang itinaas ang kanyang ulo, tumingin kay Shen Yi, may sorpresang kumikislap sa kanyang mga mata. Bahagya pa siyang nanginig, dahil alam niya na ang galit na guro ay hindi sa anumang paraan ang pinaka-nakakatakot, ang pinaka-nakakatakot ay ang hindi pinapansin. Handa siyang magalit, at least para patunayan na may chance pa siya. Salamat, Shen Yi. Itinikom ni Wu Changkong ang kanyang bibig, lumuhad doon, at itinuwid ang kanyang dibdib. Bulong ni Shen Yi, kuya, lumuhad ka muna dito. Sa totoo lang, alam mo naman ang ugali ng guro, matigas lang ang loob niya. Ngayon ko lang sinabi sa kanya na nakabalik ka na, at agad na nahayag ang gulat na ekspresyon ng guro. Hindi ko maitago. Siya pa rin ang nagmamalasakit sa iyo, labis na nagmamalasakit sa iyo. Kung susubukan kong hikayatin siya ng higit pa, tiyak na mapapatawad ka niya. Marahang umiling si Wu Changkong, hindi ako kwalipikadong humingi ng tawad sa guro, ngunit tatanungin ka ng aking mga disipulo. Oo. Pumayag si Shen Yi, tumalikod at bumalik sa panloob na patio. Malapit na magmadaling araw, bakit hindi pa bumabalik si Teacher Wu? Pabalik-balik si Xi sa silid na medyo balisa. Pagkaalis ni Wu Changkong, minsan ay tumawag siya ng soul guide at bumalik, sinabing lumabas siya para gumawa ng mga gawain at hiniling na pumunta sila sa kanyang silid. Si Tang Wulan ay nagnilay ng malalim sa banyo, at walang dapat mang istorbo sa kanya. Sina Xi, Gu Yu, at Xu Xiaoyan ay nanatili sa silid ni Wu Changkong upang magnilay-nilay, at sabay na hinintay na magising si Tang Wulan mula sa paglilinang. Minsan ay tahimik nilang tiningnan si Tang Wulan mula sa siwang ng pinto, ngunit nang makita nila itong nakababad sa pool na walang damit para magsanay, agad na namula sina Gu Yu at Xu Xiaoyan. Ang unang aksyon ni Gu Yu ay upang takpan ang mga mata ni Xu Xiaoyan, at pagkatapos ay siya mismo ay tumingin at tumingin muli nang nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Pagkatapos ay kinaladkad sila ni Xi, inalis sa kanila ang mga kwalifikasyon upang makita si Tang Wulan sa pangalan ng hindi pagkakatugma ng mga lalaki at babae. Ngayon si Tang Wulan ay nasa kakaibang estado pa rin, at si Teacher Wu ay lumabas muli at hindi na bumalik. Medyo naguguluhan ang puso ni Xi. Bagamat napagpasyahan na niyang samahan si Tang Wulan, kung maaari siyang pumunta sa pagsusulit, syempre mas mabuting kumuha ng pagsusulit. Mahigit 13 taong gulang na sila sa taong ito, at magiging 16 sila sa loob ng 3 taon. Sa oras na iyon, hindi sila karapat-dapat na muling lumahok sa pagtatasa ng Shrek Academy. Sa makatuwid, ito lamang ang kanilang pagkakataon. Kung makaligtaan nila ito, hindi na sila babalik sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Naka-cross-legged si Gu Yu sa upuan. Sa kanilang tatlo, siya ang pinaka-stable. Mula nang makita niya si Tang Wulan na nakababad sa bathtub, madalas siyang nagpapakita ng maalalahanang ekspresyon, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Maghintay. Tahimik na sinabi ni Xu Xiaoyan, Xi,
Huwag ka nang pabalik-balik, okay? Hindi pa ba napagdesisyonan na nating lahat? Ngayong nakapagdesisyon na tayo, ipagpalagay na natin na walang assessment. Pumunta ako sa Shrek Academy para lang magbakasyon. Anyway, nagbakasyon kami. Kapag nagising na ang kapitan, magtatagal kami ng ilang araw sa Shrek Academy, and is definitely treat him, Lee Academy. Masakit. Hehe. Naging kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni XCXC matapos marinig ang kanyang mga salita, hindi ba? Kadalasan ang tanggulan ay napakatipid. Bukod sa mga kailangang gastusin, bihira siyang kumain sa labas ng academy. Ang gana niya, isang pagkain sa labas ng akademya, ay malamang na masakit sa mahabang panahon. Unti-unting lumiwanag ang langit, at tuluyang nawala ang orihinal na pagkabalisa ni XCXC. Dahil alam niya na kahit na gumaling si Tangwulan mula sa malalim na pagmumuni-muni, huli na ang lahat. Ang oras ay hindi naghihintay ng sinuman. May mahabang distansya mula sa kanila papunta sa Shrek Inner City, at magsisimula ang pagtatasa ng Shrek Academy sa loob ng isang oras. Huli na para umalis ngayon. Kung makaligtaan mo ito, mamimiss mo ito. Bagamat ayaw pa ring gawin ito, tulad ng kanilang napagpasyahan, sa kanilang mga puso, ang mga kasosyo ay mas mahalaga kaysa sa Shrek Academy. Binuksan ni Guyu ang kanyang mga mata at tumingin kay XCXC, hindi nakita pagtatawanan. Ha! Hindi nag-react si XCXC sa kanyang biglaang sinabi. End of this chapter.